Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo na pinarangalang most development-oriented FM station sa Gandingan Awards 2024. Salamat po sa inyong pagkilala, Gandingan Awards sa aming stasyon. Maraming salamat po and thank you. And syempre, hindi lamang tayo napapakinggan, kundi napapanood din tayo. Syempre, live po tayo sa Facebook page po ng True FM. Please do follow us on Facebook. At naka-test broadcast po kami sa lahat po ng Signal subscribers. We're on channel 19. Tama ba ako, Direk? Lahat ng mga Signal subscribers, Direk, ayan, channel 19, pwede po kayong tumutok dyan. Ayan po, inaayos na po namin para hindi nyo lang kami napapakinggan, napapanood nyo na rin po kami. Pero pag when you tune in po sa channel 19, makikita nyo na po kami dyan, ang True FM, mga kapatid. And for today's episode, samahan nyo po akong matakam dahil ang pag-uusapan po natin ay ang nalalapit na International Food Exhibition o IFEX. Ang IFEX po ang pinakamalaking food trade fair sa bansa. Ang dami pong nag-aabang nito. Pag-uusapan natin yan maya-maya kasama po ang Department of Trade and Industry sa pangunguna po ng SITEM. Makakasama rin po natin ang dalawang MSME para po itampok ang kanilang mga produkto. Iayabang nila at titikman natin kung may ipagyayabang nga ba talaga yung mga produktong yan. Pero pag sinabi po kasing IFEX, talagang pang-international na po yung level. So quality-wise, lasa-wise, talaga pong pasok na pasok yan. So ang ating question of the day, ano ang ipinagmamalaki mong produkto ng Pilipinas? Sige nga po. Kung may gusto po kayong i-share, mag-comment din po kayo sa amin. I-post nyo lamang po yan sa ating live stream. At kung may mga katanungan po kayo, maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines 8631-5788 or 8631-6674. Well, simulan na po natin ang ating talakayan. Unahin na po natin na magkakasama ang mga food business owner po para itampok ang kanilang produkto. Live po dito sa studio sina Angelo Marcelino ng SL Agritech at si Kat Villar Valdeweza ng Weza Crisps. Sila po ay finalists ng 2024 IFEX Katha Awards. Wow! Hello! Thank you for joining us. Welcome to the program. Hello. Ayan. Huwag kayo mahihiya. Kasi hindi ako mahihiyang bubuksan ko yung mga produkto nyo. Pero, simulan ko muna. Sino ang, kumbaga, suki na ng IFEX? Kami po. Kayo. Ayan. So, kailan yung pinaka-first ninyo na nakasali kayo, Angelo? I think mga 2013 pa lang po. Sumasali na po si SL Agritech sa IFEX. Ayun po. Bali, suking-suki na kami. Yearly, lagi kami sumasali and never pa kaming umabsent. Ay, kamusta yung naging journey nyo magmula nung nagsimula? Paano nakatulong ang IFEX? Actually, nakatulong sila dahil yearly nag-expand kami na nag-expand internationally. So nakikilala yung product namin through their expos and events. Kasi maraming pumupunta na mga not only local buyers but internationally. Oo, international buyers. And ngayon ikaw, Kat, first time? Yes, it's our first time. Pero paano nagsimula ang Weza Crisps? Actually, this is a passion project of mine. We started 2017 online, the usual, and then when pandemic hit nung 2020, that's when we said, we should do this already. So that's when we registered Weza. So nung 2017 wala lang, parang it was online. Tapos pa-order lang. Yes, order lang. We joined mga bazaars. And then our packaging was different kasi it was more of like a DIY, mga what's cheaper, maybe we should use stickers, to fit our budget. And then when eventually
nung medyo we saw potential. Especially ang pandemic, no? May Yes. mga may mga blessing din na idinulot. Yes, oo. Oo. So doon nyo nakita na parang kailangan ng seryosohin to, yung packaging 2020. So paano tumulong ba ang DTI sa inyo? Actually, yes. Kasi nung nag-pandemic kasi, DTI had this program, BMBE. So, that really helped us a lot for mga micro business. And then, after nung medyo nawawala-wala na yung pandemic, that's when we humataw kami to our suppliers, and nag-isip na kami kung saan namin pwede siya distribute. That's why we also joined IFEX kasi we started with a small team and we're still a little bit small. We wanted to eliminate a few of the legwork that goes beyond distribution, and we also wanted to tap more mga pang-export talaga. Kasi we are kilala kami pero they're not really aware. Actually, hindi kami mukhang local. Oo, hindi mukhang local. Oo, that's why hindi sila masyadong aware that we are a local product. Oh, okay. Pero hindi madali na sumali sa IFEX. 'Di ba? Yes. Maraming gustong sumali. Kayo, Angelo, yung naging journey nyo, may mga pagkakataon ba or yung una bang naging interesado kayong sumali, naging mabusisi pa para maging talagang i-accept nila kayo to be one of the exhibitors? Yes po. Bali, kailangan mo kasing kilalanin din yung mga buyers. Then, syempre, marami rin players. Oo. So, hindi rin siya madali na lumapit talaga sila sa inyo. Oo. Then, aside dun sa same category, marami pang other categories din kasi. Oo, So, at saka, paano ka mag-stand out? yes, at saka kayo, maraming mga locals na gustong pumasok. So, kayo magkakakumpetensya. Yeah. How are you gonna be different? Lalo na kung may pare-pareho kayong produkto. Packaging is very important. Talagang kailangan makita nilang pang-international yung lasa at itsura at kalidad bago kayo makapasok. Yes. So, ano yung feeling, Kat, nung, okay, they accepted you. This is the first year Yeah, na yes. magiging bahagi Yes, kayo. it's our And first year. ano pa kayo? Bahagi pa kayo, finalist pa kayo sa IFEX Kata Yes. Awards. We also won one of the best packaging sa Kata. Oo, di ba? Yeah, so What a actually year. nagulat talaga kami kasi sabi namin, sige, let's just give it a try. Wala namang mawawala. So, nag-try kami, tapos nagulat kami when they called us back. Siguro, magpipitch kayo ulit. Sabi ko, magpipitch daw tayo ulit. Ibig sabihin, kasali tayo sa kasali na tayo sa finalist. So, it's very overwhelming pero very nakaka-proud din kasi we never really thought that na ang dami kasi naming competition. And when we saw the list of the ones in the competition, talagang wala na to. Or like, okay, they deserve it. Sige, okay lang. This is our first year. Experience na lang, Yeah. no? Para we'll do better next year. Oo. Pero nagulat talaga kami. And it really brought talagang a good feeling to the whole team. I'm sure. Kayo, Angelo, sanay na kayo. Sabi nyo, since 2013. Pero, every year, may kakompetensya. Paano nyo sinisiguro na kayo, competitive pa rin? Hindi kayo nagpapakakampante, di ba? Actually, yearly talaga, bali, naglalagay na lang kami ng any gimmick sa booth. Then, make sure namin na mag-stand out talaga siya, even na paulit-ulit na lagi kaming nakikita yearly sa IPEX. Oo. And itong puffs nyo, brown rice puffs, Yes po. is this a new product? Yes po. Bali, originally talaga yung product namin, rice, yung Doña Maria. Oo, Doña Maria. Rice. Yan ang binibili kong bigas sa grocery. Oo. Then we ventured into a new product categories such as yung eating ready to eat meals
for ready to cook, then as well as yung healthy snacking. Oo. Kaya na-develop si Doña Maria Brown Rice Puffs. Ng brown rice puffs. So, bubuksan ko na ha. So far, gano'n na siya katagal sa market? Sa market po, na-launch siya noong 2019. Ah. Then ngayon, tuloy-tuloy po yung distribution namin hanggang sa ma-expand siya sa export market. So, Masarap. available na rin siya sa US, sa Middle East, then soon sa Europe and East Asia. Yan mga kapatid. And it's gluten-free, dietary fiber, and may mineral siya. So, it's healthy. Dala yung salamin ko. Tapos, yung makikita nyo, yung very low. Ang calories niya, cholesterol, 0. So, talagang pinag-isipan na yun na eh. Yes po. That's the way to go now, diba? Healthy snacks. Yeah. Actually, yun nga, yung mga tao ngayon kasi nag-ship na din sa healthy. So, maliban sa, okay, you have different flavors. This is cheddar cheese. Cheddar cheese. Ano pang We meron? have Western barbecue, then sweet corn. Sweet corn and barbecue. Yes po. Okay. Perfect. So, nationwide, available na rin ba to or limited Available pa? siya sa selected supermarkets. Aha. Okay. Kung di pa nakakarating sa inyo to, pwede kayong magtinda. Okay. This is 2019. 2019. 2017, yung sa inyo, Kat. Pero ano yung pinakauna nyo? Kasi may iba-iba kayo. Meron kayong toffee macadamia crisps, the lengua de gato crisps, and then you have We two have others there. Oatmeal and the brownie. Actually, our brownie is our first one. Yeah. And then we ventured into si toffee and then oatmeal for the healthy side. And then our last one is lengua de gato. Paano? Sino nakapag-isip ng idea na yan? Although meron ako natikman sa Amerika, yung brownie. Yes. Ayun. Actually, kasi prior to this one, I used to have a commissary before. And then, so part of the ones that we baked in the commissary is si brownie crisps, this one. And then when we closed down the commissary, I said, let's streamline ano yung pinakapatok natin na product. And then, we saw that si brownie crisps yung talagang ino-order. So, this is what we use this as our main product. Oo. Siyempre, binubuksan ko na. Parang ayaw niya magpatikim. Ayaw niyang magpabukas. Kasalanan ko to. Okay, since you're pretty new, ang Doña Maria kasi, ano na yan eh. Kilala na, diba? Ano yung challenges sa pagsisimula? I mean, may sarili kang commissary before, but this is a different venture. Yes, Oo. it is. It's a different ball game for everyone who wants to try to tap this business. Actually, mahirap talaga. I cannot say how many times that we have cried over this. Marami kaming napagdaanan in terms of even from the R&D to the paghahanap ng supplier to the paghahanap ng distributor also. And then our last one is packaging. Our packaging kasi we only changed it last year eh. When we decided na when we had more parang machinery for the business, sabi natin, sige, baguhin natin yung packaging. Kasi I think our first packaging kasi didn't quite work. Or parang didn't really sell the product Malaking that bagay well. tayo talaga, no? Yung Yes. itsura. Actually, yung it is. packaging. Oo. So, then, for me, I love this. thank you. Toffee macadamia crisp, ang sarap. Hindi po siya matamis. Ito rin, yung cheddar cheese, yung hindi siya maalat, yung tama lang talaga siya sa panlasa. Hindi you won't feel guilty. Yes. Pero kahit na, feeling ko, kakayanin ko yung isang bag niya. Ang sarap, delikado to. Delikado tong mga to. Pag nanonood ka ng Korean novela, hindi mo alam. Perfect match din. Isang maalat, isang matamis, di ba? Yun yung perfect. So, yung pag-iyak, yung packaging is very important. Yes, it is. Lucky for us, meron kami mga friends in the industry who were able to help us with a really nice packaging. Shout out lang to Sige lang, pwede. and S Designs. Thank you, Marla and Joel. Yes, fresh ideas. It made the product look an accessible premium nga. Kasi it looks premium pero it's only 120 pesos. This is
120 pesos. This is 120 pesos, mga kapatid. Yung malaki, It's ganung 180. size eh. Yes. The bigger one is 180 pesos. So, lahat siya ay may 200 grams lahat. Yes, Tapos ito, isang 80 grams. 80 grams. Parang hindi naman masyadong malaki yung difference. Yung laman, hindi Yung po laman. yung laki ng packaging. Yung bigat ang pinag-uusapan natin dito. So, this is 120 and this is 180. Yes. O, di ba? Doon ka sa mas malaki, 200 grams, 180. Mas sulit. And, saan nila to ma-order? Meron na ba kayong stores? Katulad ba kayo ng Doña Maria na nasa supermarkets na? Yes, actually wala kaming physical store. We're like sina Doña Marine. We distribute in the supermarkets. So nationwide din siya kung saan man yung location ng Hanapan supermarket. nyo ang Huweza. And of course, the Doña Maria. Ayan po. So, pero can they order also online? Or? Yes, our online is still working. Marami pa din nag-order actually in our socials. We do have Facebook and Instagram. Ano ang inyong IG and Facebook page? Yeah, Weza? we only have one, Weza STBC. Kasi si Brownie kasi nagsimula siya as super thin brownie crisps. Ayun. That was Hindi our- mo na mabago. Hindi ko na mabago. Kasi may mga followers Yes. na. Oo. Tsaka ayaw na siya palitan. Kaya Oo. it's stuck. So Weza STBC. Super STBC. Yes, super thin brownie crisps. Crisp. Kasi ano talaga siya, para siyang manipis very na cookie. Oo, Yes. parang mga lengua de gato Yes. natin, 'di ba? Ganun kanipis. Pero ang sarap, mga kapatid. Ayoko buksan isa kasi bibiling ko na. Actually Ayan. po, Tofi is our number one, and then si Lengua. Now. Oo, and then si Lengua. Okay. So, nalagpasan niya na si Brownie. Yes. Oo, syempre something new. Pero lahat po sila masarap. Yung oatmeal, I'm sure masarap lahat. Paano nyo hinandle? I'm sure yung talagang in-embrace siya ng marami. May umabot ba sa punto na, teka, hindi na tayo maka-cope with yung production or naghihintay na yung mga tao na out of stock. Magandang problema yon. Yes, it's a nice problem. Actually, we na-experience namin yan kapag Christmas kasi seasonal kami. Maganda siyang cute, nice siya. Yes, pang, yes. For gifts. Yes. Pang regalo. Mga pangregalo siya sa Pasko, birthdays, sometimes giveaways, corporate giveaways, sa schools, ganyan. Mostly ganun, yun yung mga times kung kailan kami binibili in bulk. Kaya pag Christmas talaga season, ay parating may pep talk kami sa group, sa team. Guys, we can do this. Konting kembot na lang. Continuous ba yung pakikipag-ugnayan nyo or naitutulong sa inyo or guidance na naibibigay ng DTI? Angelo? Yes po, continuous naman po. Kahit malaki na ang Doña Maria, kumbaga, ano na yan eh? Yeah. Actually, parang sila kasi yung guide para mabenta talaga namin ng maayos and legally yung product. Especially na bagong Apo. venture kasi, di ba? O alam natin, kilala natin ang Doña Maria pagdating sa bigas. Sa bigas. Pero tapos nagsimula kayo dun sa ready to eat Ready to eat. na food. Tapos ngayon, healthy snack. So, dahan-dahan, kailangan pa rin ng guidance. Yes po. Oo. Especially yung mga permits din. Oo. And yung... Matrabaho din, Opo, ano? matrabaho din po. Na akala mo, porket, okay, may Doña Maria na nakumpanya, wala nang additional permits. Yes, ma'am. Iba na naman pa pala to. And talagang nandyan sila every step of the way. They're very helpful. Yes po. Very helpful po sila. Para at least hindi kami magka-problema pag nasa market na yung product. Oo, especially kung dadalhin mo siya sa ibang bansa. Apo, Trabaho mabusisi. So, doon sa mga nagsisimula pa lang ng kanilang negosyo, kagaya nyo sa Doña Maria, sanay na kayo eh. Pero ano yung maibabahagi mo, Angelo, na dapat nilang tandaan or na para mag-push sa kanila na huwag kayong matakot kung to dream bigger. Yeah. Actually, need mo lang mag-trust dun sa product mo. Kung may tiwala ka talaga sa product mo, magiging successful yan. Kasi magsisimula yan sa sarili mo eh. Kung yung una pa lang hindi ka na, wala ka ng tiwala dun sa product mo, what more pa yung iba. Oo. Kaya yun, tiwala lang talaga sa product.
At hindi laging sa first na pag-try, magiging successful, Yes, po. diba? Okay lang yan, kayang-kaya yan. Again, siguro invite them na daanan at maging bahagi sila ng IFEX this coming weekend. Yes po. Perfect, Mother's Day! Bitbitin ang lahat ng nanay ayan, sa IFEX. Go ahead, Angelo. So yun po, visit our booth at B04 and B05 SL Agritech sa International Food Expo. Gaganapin siya sa World Trade Center on May 10 to 12, 2024. At ito lang ba mismo or lahat ng produkto ng Doña Maria makikita natin Yes doon? po, bali makikita nyo po yung rice namin, then we have of course yung brown rice pops, yung flour, and yung mga samples namin na i-ready for the guests. Oo, ayan. Thank you, Angelo. Thank you po. Ikaw, Kat, since bago pa lamang kayo, yung iiwan mo rin na tip or advice or para mas ma-inspire yung mga naging ganun ka din, katulad nila nung nagsisimula ka? I think yung mapapayo ko talaga is, first, you have to, yun nga, sabi nga ni Doña Maria, you have to champion your own product. You have to trust the process. And you also need to have, get support from your family and from your friends. It's very, very important. Kasi, mahirap talaga siya. And kung wala kang support, baka mag-give up ka na lang. Pero if you believe in your product talaga, then I think you'll be able to go really far. Tsaka sila lang yung magiging honest sa'yo, yung pamilya mo and your friends. Oh, and kung you have to listen. Masarap, sasabihin. Oo. Kung masyadong matamis, sasabihin. Masyadong maalat, sasabihin. Diba? Parang ganito yung quality or so lang yung packaging. They'll be honest. I mean, minsan, siguro ma-hurt kayo, pero, you have to be open-minded. You have to accept all criticisms and then you balance it. And then you have to listen. Kayo ng team, I'm sure may mga pagkakataon na medyo nandun na kayo na yes. nagkakainitan, or nagkakapikunan, or hindi kayo nagkakasundo. Diba? Not all the time magkakasundo. Pero, ganun talaga sa negosyo. Ilan ba kayo sa team? 5. Actually, 3. We started with 3. 3 and then now we're 5. Yan, family, friends? or- These are the people who stuck with me nung nagkaroon ako ng commissary. And then when I closed up my commissary, I said, wait lang, I'll take a break. Tapos, when I came back, sabi ko, balik na ako. Andun din sila. So, there. So, we're now 5. Sometimes we do get mga help, mga on a parang project-based. And then, but pero 5. Yeah, we're just 5. As in, kayo lang talaga. Yes. Literal. Yes. Na gumagawa. Yun yung masarap pag nakikita nyo lumalaki. Yes. At eventually, ang Weza, magiging kasing laki na ng Doña Maria. Sana. Anong pakiramdam na may mga international buyers? Diba? Hindi lang to local buyers eh. May mga, tama ba ako? International buyers, they're coming and then to check sa product. Siguro sanay na kayo, Angelo, pero hindi rin. Siyempre, gusto mo, hindi naman to, they're not the same buyers as last year. Minsan, pwedeng umulit yung iba, pero ito, iba na namang bansa ang titingin. Paano nyo pinaghandaan? Actually, 2 weeks or more than a month pa yung preparation namin, ano yung isa-sample namin, ano yung magiging booth design, ano yung magiging gimmick, para lang maging, yun nga, na-mention ko kanina, maging standout yung brand or yung product namin sa expo. Presentation is very important. Yung mai-impress sila kagad or makakatch yung attention. Just like packaging. Yes. Diba? Kasi titingnan muna nila yan bago matitikman. Hindi muna naman yan titikman, tsaka nila i-appreciate yung packaging. Talagang visual is very important. So yung presentation, kayo, Kat, lalo na, first time. Yeah, actually, medyo another nakaka-overwhelm ulit. But kasi sinasabihan kami nila sa item na, gandahan niyo yung booth niyo and make sure that
that your products are really well shown. Kaya we also nag-prepare din talaga kami for this one, and since this will be our first time talaga, hopefully it will be successful, and marami yung mag-visit ng booth namin. Okay, siguro invite them. Yes, we'd like to invite everyone to visit our booth. We are in Hall D, J34 and 35. Look for Hueza Bakery. Okay. Open na ba kagad sa public yung first day? Kasi di ba minsan yan meron on the last day lang siya available? Open na Yeah. from May 10, 11, 12. That's Friday, Saturday, Sunday. Ay pwede na po kayong bumisita. How many exhibitors? 500? Around 500 plus na mga local products po ang makikita nyo. Mag-explore po kayo, whether mamimili kayo. May mabibili naman tayong mga products Yes. doon, di ba? Yes. Ayan. Whether bibili kayo or nagsisimula kayo ng sarili nyong business, dito makikita nyo. Tingnan nyo yung market. Sino-sino na ba yung mga players? Ito magiging kakompetensya nyo. Pero mai-inspire din kayo pag nakita nyo yung kanilang packaging, matikman nyo. Ganun talaga pag-aaralan nyo, hindi pwedeng kung ano lang yung produkto. Kailangan alam nyo yung mga kalaban nyo. So, i-enjoy nyo at the same time, ang daming libreng tikim dyan. Yeah. Yung 500, ilan ang food? Lahat. Ay, food lahat. Oo nga pala, international food exhibition. So, lahat po yan, pwede nyo tikman. Magdala kayo ng malalaki yung eco bag para ma-enjoy nyo yung shopping. And tamang-tama, kung 12 yon, sweldo na ba yun? O katatapos lang ng sweldo? So, itabi nyo ng konti yung natitira sa sweldo para meron pa kayo over the weekend. Again, where will this be? It's going to be in World Trade. World Trade. Ayan. Dyan po sa may Pasay. Pasay. And ano ba yun? Rojas? Hindi. Rojas? Rojas Boulevard? Corner Rojas Boulevard. Ayan. Basta dyan po. Alam nyo na po yun. Pag IFEX. Again, this May 10, 11 and 12. Huwag nyo pong kakalimutan. Enjoy nyo po. Or you can, if dun po sa mga interesado ng umorder, just check them sa mga socials. Naku, sino bang walang Facebook at Instagram? Hueza STBC. STBC. Hueza STBC. Para po sa mga crisps and ang Doña Maria. Doña Maria Rice. Doña Maria Rice, but they're available na sa mga leading supermarkets. Yes po, available na sa leading supermarkets and online. Nationwide. And Nationwide. also online, Online available pwede. May enjoy nyo siya, mga kapatid. Ako na-enjoy ko na siya. So, meron na ako hanggang... Sige, mamaya ako mamimili. So, try natin na makabalik po sila. But then again, dalawa pa lamang po sila sa mahigit 500 na exhibitors po na kasama sa IFEX this coming weekend, May 10 to 12. Please make time. Ay, nako, mag-e-enjoy po kayo. Sino man ang kasama nyo. Sama nyo si mami, buong pamilya, or pwede dyan kayo mag-date. Ay, tama-tama. Pag dyan kayo nag-date, hindi mo na kailangang pakainin yung date mo kasi mabubusog na kayo dalawa sa mga sa mga freebies or free tasting. But you're gonna enjoy it. I've attended several times and ang masakit lang doon, talagang pag dala po kayo ng several na eco bags, siguradong paglabas nyo puno. Kahit sabihin nyo hindi ako mamimili, you'll end up buying and you're gonna be so proud paglabas nyo na wow, ganito ta palang level ng kalidad na produktong mayroon tayong mga Pinoy. At yan din ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos, diba? Pagdating sa tourism, iyabang natin, bahagi ng tourism natin, ang ating mga pagkain o mga produkto. So, suportahan po natin ang sariling atin. O break po tayo ng kaunti. Huwag po kayong bibitaw. Patuloy po natin pag-uusapan ng IFEX. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama pong inyong lingkod, Cheryl Cosim, ang ating question of the day. Ano ang ipinagmamalaki mong produkto ng Pilipinas? Kanina po, nakilala natin ang dalawa nating MSMEs, at sila po ay bahagi ng darating na IFEX. Natikman po natin yung kanilang produkto and I must say, talaga pong nag-enjoy. Ito pong Hueza. Kahon na po yung bitbit. I was sad then I saw Hueza.
ay talaga pong mapapasaya kayo ng kahon na to. So you could buy this pala ng ganito, assorted na po siya. And again, it's very affordable. And of course, yung rice, yung brown rice puffs. It's healthy, and then it comes in 3 flavors. May sweet corn, may barbecue, and may cheddar cheese. Ayan, ma-enjoy nyo. And at this point, kasama na po natin ang punong abala sa proyektong ito. Ang project director po ng IFEX Philippines. Kasama po natin, Miss Rowena Mendoza. Hi, Miss Rowena. Hi po. Good afternoon po, Miss Cheryl. Oh, abalang-abala. Malapit Super. na. Ako, 2 araw na lang po yata. 3. Tatlo. Oo, Bago Tuesday, mag-ano, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday. Friday. Okay. Ito po ay ilan lamang sa mga produkto. Okay, may bagong bahagi kasama sa produkto. It's called Unmeat. Okay, bago po ba ito? Cool. This is cool. Yes, that's from one of our exhibitors. Pwede bang i-mention ng Sige company? po, And sige it's a lang po. Century po yan na natin. Na isang company din po natin na nagsusulong ng mga plant-based products natin. So, may area po sustainable. sa IFEX na mga plant-based Plant-based. products. So, lahat po. Yes. And then, of course, we have our creamy, ano to, bago to? Ay, Diyos ko, hindi ko na kaya. Ito po. Halo-halo, creamy ube. Na ano naman po yan, in a single bottle, Andun na nandun lahat. na lahat. Lagyan Oo. nyo na lang po ng Ng ice and milk. Oo, Minsan yun na. pwedeng wala ng milk kasi creamy na ho siya. Depende kung ano yung taste nyo. O ice na lang or konting milk na lang. Hindi nyo na kailangan ng sugar kasi I'm sure matamis na rin po to, kompleto. Yes. Or talagang gusto nyo, pwede nyo rin po papakin. Oo. This is perfect sa mga balikbayan. Lalo nang, hindi, ito ngayon. 'Di ba? Sa kahit gabi, Yes hahanapin mo ang halo-halo sa init ng panahon. Kasi minsan, kahit single ka lang, pwede ka nang magsarili na. Kasi instead of maraming may hugot? Oo. Sa mag-single. At walang kasalo, Oo. pwede na siya. Oo. Tama naman. Okay, Ms. Rowena, this is the 17th edition ng Tama IFEX. po. At ang theme po this year ay Salo-Salo. Salo-salo, you will find the best flavors and ingredients in IFEX Philippines. Kaya yun ang Yun ginawa po. natin. Yun ang Yes ginawang po. tema po this year. Tama po. Okay. Ano po what can we expect dito sa IFEX? May 2 bahagi po ang o space ang IFEX 2024, yung trade hall at marketplace. Okay. Tell us more about this. Sige po. Ang trade hall, ito po yung ating area para sa mga exporters po natin. So, ang business, B2B, po natin, matching activities happens in this trade hall. Dahil dito, naghahanap po ang mga sellers natin ng mga buyers, trade buyers na bulk ang kailangan nilang orders. Ang isang area po namin na marketplace, ito po yung retail na yung ating mga general public can buy at retail. Nung paisa-isa lang or kung gusto nila ng iba-ibang klase. So dito po yung parang natin, consumers area po natin. Wow. So 2 po ang natin, ang area pang ang to exporters, the other one is for retailers. Kaya hindi magkakagulo-gulo. Hindi po. maguguluhan yung mga exporters Yes po. at ma-enjoy naman ng mga magwo-walk-in po na talagang, they're free to explore and enjoy yung Yes pong po. iba't ibang produkto. Kasi po ang nagiging minsan nating mga mamamayan, sasabihin nila bakit hindi kami pwede Oo. mga exporters bakit parang Totoo. dinidifferentiate natin sila. So ito ino-open natin yung kaalaman natin pati yung kanilang awareness at least yung para matuto din sila at malaman nila ang iba't ibang produkto ng mga Pilipino. At saka minsan kasi, yun nga kasi kanina tinatanong ko na, pwede na ba ang general public sa first day pa lang? Kasi before, may mga events Yes. tayo sa DTI, I'm not sure if it's IFEX or other events na on the first day, talagang buyers lang exclusive sa buyers, hindi po ba? Yan po yung natin, ang trade hall natin, exclusive to buyers pa rin siya for the first and second day. Ibig Okay. sabihin po, hindi po natin, kumbaga ang mga pwedeng pumasok doon, yung may mga invited or talaga may mga, meron kaming special invitations. Pero yung sa retail hall or marketplace, yan po, open to the public from the very first day. No, yung may sarili ng Sarili area. area po. Kasi dati talagang first day wala. Wala. Kahit walk-in,
Talagang hindi po pwede buyer at buyer lamang. Pero at least now, from the first day after, anong oras po ba ang event 10 natin? o'clock up to 7 p.m. Hanggang 7 p.m. after office hours. Pwede na kayong dumiretso dyan. Ma-enjoy nyo na on Friday. Tama po. 'Di ba? Pwede na po dyan. So, ano po yung mga kakaiba din ng mga produkto na i-introduce natin this year po? Nandito po sa harapan natin, minention natin kanina, are just one of 2 or 4 na po yan, 4 products na bago. Dahil ang po natin, ang ating flavor finds, o ito yung pinaka-heart, or ito yung ating key touch point natin sa IFEX, dito natin nakikita ang iba't ibang klasing bago at kakaibang mga produktong Pilipino. Hindi ko kasi kayang 163 products, new products po yun nandun sa Out of the flavor 500 finds. exhibitors. 63 companies po lang yon. 63 companies. Dahil nag-call kami sa kanila ano yung mga products nila na gusto nilang i-launch sa IFEX Philippines. So yun po yung sabi natin 63 companies na sumagot doon sa aming call na iyon, pinasa nila yung kanilang mga produkto sa amin. So we have a total of 163. And I think it's more than 5 kasi meron pang mga humahabol. Pero 3 areas po yan. We have the Katha Gallery. Ito po yung mga nanalo. Oo nga. Na mga 24 finalists po yan and 9 winners. So yun yung nandun sa first area. Ang second area, yung pinagmamalaki naman natin ng mga regional products. So the regional flex. So everything about the food products from the regions. yun po yung Represented lahat ng regions. Merong mga hindi po nakapag-submit ng mga produkto nila. Pero most of them, kasi we have 16 regions. So I think mga 10 regions are represented in that area. And then doon sa sinasabi nating fast catch. Fast catch. So fast meaning functional, authentic, sustainable, and twist. So it's the food trends na we are promoting dito sa ating IFEX na ito yung nilulook forward natin na magiging mga soon to be trend ng ating mga Philippine products. So functional, ibig sabihin it's just not good for us, but it's also good for our body. Kumbaga anything nutritional. Yes. And then yung ating authentic, ito naman yung hindi lang siya may pagkain, but it's also rich not in just in yung sa nutrients, but rich in story. Yung may mga kwento. And then yung ating sustainable, of course, anything that is sustainable, not only good for the body, but for the environment. And twist, ito yung adventurous, anything goes. Parang anything you can think about nandito sa sa twist na trend natin. Bukod po sa bilihan, magkakaroon din daw po ng IFEX Kitchen. Ano Tama po po. ang IFEX Kitchen, Miss Weng? Parang pumunta ka sa isang kitchen na nandoon lahat ng mga pwede nating para sa food demonstration, cooking demonstrations. Meron. Meron po tayong Tuloy-tuloy for 3 po ba days. yan? For 3 days, meron po tayo sa umaga, tanghali hanggang hapon. For 3 days yon. Except for the first day dahil may opening tayo. Pero dire-diretso po siya na fini-feature natin ang mga iba't ibang klasing mga products or mga cuisine na inahain ng mga ating mga exporters natin, kumbaga application of their products. So halimbawa, pwede namang kunyari yung si Unmeat, may have a product na kung paano niya iluluto yan and apply it to a different cuisine or menu. Yun po yun. So, gano'n po. So, one at a time, iba't iba po yan, tuloy-tuloy, the Tuloy-tuloy. whole day po, na Yes bukas po po. yung event. Mhm. So, Free po yun. So, anybody, kung napunta kayo ng marketplace, punta lang kayo doon habang namimili yung inyong mga kamag-anak na iba. Yung iba pwedeng matuto doon. At may food tasting syempre doon. food tasting. Yes, opo. Pero yung pagpasok po ba ay libre or may fee po tayo doon sa general public? Sa general public, ang ating entrance fee is 200 pesos. Ano na po yun, single entry lang po siya for the day. And then, meron po tayong discount, of course, sa ating mga senior and PWD and students, 50% off. Pero pag kayo po ay buyer, yun talagang sinasabi natin na meron kayong negosyo na talagang namimili kayo ng bulto ng libre naman po yun, free for those mga trade buyers natin na sinasabi. At sa government employees po.
basta may ID po, libre po sila. And Ms. Weng, sa dami po ng MSMEs po natin, talagang pag sinabi nating micro, talagang mga nasa 99% po ng mga negosyante sa bansa ay mga MSMEs. Ano, MSMEs. di po ba? Paano po natutulungan? I mean, yes, DTI, but through SITEM also, na, kasi di ba, pag MSME ka, parang pangarap na lang na makarating yung produkto mo sa ibang bansa. Hindi lamang, I'm sure, dito sa IFEX event nyo sila pinupush, ano? Pero before that, hinahanda nyo rin, ginaguide nyo rin po sila para maging ready sila sa competition worldwide. Ang naitutulong namin sa kanila, siyempre po ang DTI, iba't ibang ahensya po 'yan na tumutulong sa MSMEs. Ang SITEM is one of those MSME na tinutulungan natin kung paano sila makakapasok sa export market. Ang mga steps po namin na ginagawa dyan, of course, there's a training, yung mga training para sa mga how to enter into business, how to enter into exports. Meron po tayong ahensya na nagpa-partner tayo with the Philippine Trade Training Center. Meron din po naman sa ibang mga ahensya, yung sa Design Center, iba rin po ng nila for packaging, for paano nila mapapaganda yung produkto. Sa amin naman po, sa SITEM, we have our own initiatives to help them. Through the Katha Awards po namin for food, natutulungan namin din po sila, na ginaguide din po namin sila yung tamang packaging, kung ano dapat na nakalagay, at yung how to give the best of their products sa kanilang mga pag-guide sa ating sa FDA, sa mga HACCP, kung sa mga food certifications. So yun po lahat nakapaloob para ready sila sa sa international market. At time sure pinag-aaralan nyo kung ano bang patok sa international market. Yes po. Ano po ngayon? Yun po yung nasabi ko kanina, yung fast natin na sinasabi. Yan yung talagang napag-aralan natin, na ito yung sinusulong natin. Kaya makikita natin na itong mga products na to, naayon na sila doon sa trend na yon. Yun po Kagaya yun. ito, brown rice. Yes Saka po. maiisip mo bang maging chichirya yung brown rice, 'di ba? So it's a healthier way of eating Alternative. snacks, 'di Yes ba? Oo. Yung ito pong unmeat, hindi po ba? Ay so it's plant-based. Itong uweza, just the packaging alone, Yes. and yung ma-imagine mo pa lang kung paano mo siya kakainin, it's gonna be fun. I mean, it's ma-enjoy mo habang makakain mo at makikita, you'll end up finishing the whole bag. Yes. Lang. Actually, ang ganda ng yan. And they are also Uy, our 180 awardee po calories natin. lang, ang baba ng, nila, this is 200 grams. Yes. Okay, ilang servings to? About 5 Five. crisps. Ayan, oo. So, masarap to sa ice cream, diba? Pwede Toppings, nilagay sa halo-halo. sa cake, pwede Sa sa cake. Pwede rin namang nakadip lang siya sa yogurt. Oo. Talagang para na lang balanse, di ba? Balanse. Ayan. Po yan, winner po yan ng best in packaging natin. Oo nga, na-mention po niya. And it's their first time to join. Yeah. Siguro po ano pong mensahe natin doon sa mga hindi nakasali, pero siyempre goal nila, ang bawat MSME, di ba, gusto nilang maging bahagi ng IFEX, ng International Food Exhibition. Tama po ba? Tama, IFEX. Ayun, exhibition. Paano po ba? Anong klaseng paghahanda dapat gawin nila para next year makonsider sila? Medyo strict lang ang aming pagpilis dito po sa IFEX kasi international po to. So kailangan naaayon po sa mga requirements ng ng international market or international buyers. Pero yung basic po dapat meron na po silang mga yung business natin, mga documentation, certifications. That's very important sa DTI. Hindi naman po pwedeng maisulong natin pag wala po 'yon. And then of course dahil sa food ito, yung FDA and license to operate. So dapat na ihahanda nila yung mga certifications na yun. And if they would want to enter to a very specific market, yung mga halal certifications nila, yung kanilang mga, kung papunta naman sila, may kosher certifications din tayo. Meron tayong for the sa USFDA. So iba-iba yan kung saan po sila. Organic certifications kung gusto nila to go organic. So depende sa market na yon. So yun yung mga paghahanda na dapat
natutuon din naman na sila mismo, not only us, we guide them, pero sila yung dapat na nagsusulong sa sarili nilang ano rin po. Oo, one step at a initiative. time. Huwag po kayong ma-overwhelmed. Nandyan Yes po po. ang negosyo centers Yeah, natin. tama po. Tama po ba? Negosyo centers, dahan-dahan ay i-guide po kayo nila. So, wag po kayong matakot. Even siyempre sa funding, meron din po tayong DTI na nagsusulong din na tulungan ang ating mga SMEs na may kakulangan sa pondo. Mhm. Lalo na kung talaga nakikita nila na, maganda ang future nito, Yes diba? po. Nakikita natin na talagang papatok. Well, again, Ms. Rowena, invite them po sa darating na weekend. Ito na po, Ito na. Friday na. Friday, Saturday, Sunday, it's May 10 to 12. Inaanyayahan ko po ang lahat ng mga tagapakinig, tagapanood, taga-subaybay ng Sagot Kita ni Cheryl Cosim. Magpunta po tayong lahat sa World Trade Center. 10 to 7 po ang ating event hours. At masisiyahan po tayong lahat dito because it's something new for those na gustong magsimula ng business nila. Ito po yung isang way para matulungan namin kayo. At ito naman po ang way namin sa mga MSMEs na makapag-reach, ma-widen ang kanilang market reach through iFEX na dinadala po namin ng mga buyers dito po. Ayan po, i-enjoy nyo yung iFEX Kitchen, iFEX and then the Kitchen. marketplace, Yes sabi po. nyo Meron nga po. kaming iFEX Talks. iFEX Talks. For the Ano ma-expect seminars. natin sa iFEX Talks? Dito naman po ang ating mga mga market requirements. Kung nag-iisip po tayo ng how to start business, meron din po tayong seminars para sa mga exporters. Meron po tayong mga seminars on different markets, yung mga sa pagtulong din sa mga international intellectual property. So FDA, meron din po mga guidance din po binibigay doon. So mamimili lang sila. Ang meron din po tayo dito na DA, assisted mga seminars. So it's a full pack of maraming information and knowledge that you can get from this. Yun yung sabi ko kung balak nyo palang magsimula, this is something na pwede kayo mag-observe, tingnan nyo kung ano na yung nasa market, Yes po. diba? Explore. Si Ronald Tumbaga, tinatanong niya kung may mga vegetarian food. Meron. Vegetarian food or mga products po. Meron po tayong, yung sinasabi ko pong mga plant-based Ayan. products. Nasa marketplace po sila. Isa po silang association na nabuo because of iFEX na rin po. Si Jean Panggito, sabi niya, tingin ko talagang may pagmamalaki nating mga Pilipino na kinikilala sa buong mundo. Nata de Coco rin, at saka sisig. Ayan. Tinatanong kasi namin ano yung mga food na may pagmamalaki natin Si Jessie Conde, salamat. Josie Corbo and Ramel Maluto, salamat po for joining us. Thank you sa inyong message. Again, huwag niyo pong kakaligtaan sa Friday na. Yes, this Friday, Saturday, and Sunday. Sabi ko nga, pwede niyong i-date sina Mami. Nako, mamahalin kayo ng mga nanay nyo. Yan ang mga gusto ng mga mami. Ano po, dali nyo dito sa iFEX. This will be sa World Trade Center. 10 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede po yan. At sa halagang 200 pesos lamang po. Of course, discounted ang senior at ang ating mga estudyante. May dadagdag lang po ako. Sige Yung po, iFEX Connect, ano po tayo, ang sinasabi natin, ang trade fair is May 10 to 12. Apo. Pero 365 days po ang iFEX because of our digital platform, ang ifexconnect.com. ifexconnect.com. So, lahat ng produkto makikita nila doon. Yung mga na-exhibitors po natin, nandoon po sila sa ifexconnect.com. Meron po sila mga digital storefronts. So, pwede silang, yung mga buyers from different parts of the world can still reach them even hindi sila makarating sa iFEX. Ang galing. Yes Ang po. galing po. Or kung hindi man po kayo maka-attend, kasi nga po nasa Metro Manila tayo, yung mga nasa Visayas Tama at po. Mindanao, pwede nyo pong i-explore na lang yung ifexconnect.com. ifexconnect.com. Thank you, Ms. Rowena, for Thank you po. joining us this afternoon. Salamat po, Ms. Magkita-kita Cheryl. tayo mga kapatid sa darating na weekend dyan po sa World Trade Center. Dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Magkita-kita po tayo ulit bukas alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita.